Lord. Ito po ang ating last na topic sa oras na ito. Siguro matatapos tayo 4:30 lang. Maaga pa. Ito po. Ang ating natapusan ay, ito po. Sabay-sabay. Receive the latter rain. Yan. Tanggapin ang huling ulan sa katapusan ng paglilinis. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang latter rain at saka ang connection ito sa paglilinis ng sanctuaryo. Sabi ni Ellen G. White, ang doktrina ng sanctuaryo ay pundasyon ng Seventh-day Adventist. Pag pundasyon ang pinag-usapan, anong ibig sabihin noon? Tanggalin ko ang pundasyon ng ng pangil. Ito, tanggalin ko ito. Kaya bang tumayo? Ibig sabihin, ang isang Seventh-day Adventist ay dapat nakatayo sa pundasyong ito. Pag sabihin nyo, di ba kay Kristo tayo dapat nakatayo? Tandaan natin, si Kristo at ang katotohanan ay iisa. Dahil ito'y katotohanan, ito ang pundasyon ng isang Seventh-day Adventist. Pero, anong kinalaman ngayon nito at saka ng latter rain, ng huling ulan? Meron ba talagang kinalaman yun? Para malaman natin, teka lang, anong gagawin natin para malaman na may connection ng huling ulan at saka ang paglilinis ng sanctuaryo? Bago yan, itatanong ko muna, sino dito ang nakapag-aral na ng paglilinis ng sanctuaryo? Okay, okay na naman, dati nga rin, kumari na lang. Okay lang yan. Ngayon, titignan natin ang pag-aaralan. Yung sanctuaryo ko sa langit ang tinutukoy ko, ha? Yung sanctuaryo ko sa langit. Wait lang, para masagot natin kung anong kinalaman ng huling ulan sa paglilinis ng sanctuaryo, siguro ang i-check natin ay ito. Naalala niyo yung quotation na kapag hindi ito na-appreciate, hindi ito maintindihan. Naalala niyo yun? Sino ba katanda? Kailan yung araw? Nagabi? Di ba kagabi lang yun? Tama? Pag hindi ito na-intindihan, ang early rain, hindi din maintindihan ang latter rain. Kaya check natin yung latter rain. Kulang ako sa oras, pero gusto ko sana ipakita yun sa Bible. Kaya lang, gumawa ko ng isang series. Ang series na ito yung Week of Prayer, ang pamagat niya ay kapangyarihan mula sa itaas, na ipapakita na yung mga alagad ng Pentecost ay hindi lang nag-pray. Hindi sila nag-pray lang. Akala ng iba, nag-pray lang. Alam nyo, merong nangyari. Pero nag-shortcut lang natin. Okay lang po? Tama, nag-fasting sila. Pero tingnan yung punto si Ellen G. White. Meron siya nakita na, nung binasa ko to, nakita ko, Bible talaga. Ay, tama. Tingnan niyo po. Basahin muna natin itong early writings, page 259. Ready? Go! Cut muna. Okay na. Yan. Uli. Sabi po dito sa quotation, the Holy Spirit, pagbuhos, the Holy Spirit which descended, bumaba, pagbuhos niya, on the day of Pentecost. Ito ba yun? Okay. Ngayon, sabi doon, the Holy Spirit which descended on the day of Pentecost, putulin ko muna. Let's pray. Kasi sabi nga ng panalangin kanina, huwag magulo. Ipag-pray natin yung hindi magulo. Okay lang po? Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Kung kailan pa man din katapusan na ng series sa nagkakaroon ng business. Ang dalangin ko, Panginoon. Panginoon ang dalangin ng tuloy. Kung talagang mapalangin ka ang puso ng business. Ulitin ko po. The Holy Spirit which descended on the day of Pentecost, anong ginawa ng Holy Spirit nung ibinuhos? Tuloy natin. Ready, go! Yung palang binuhos na Holy Spirit, ang ginawa ay, yung kanilang kaisipan ay ginala mula sa sanctuary sa lupa, papunta sa
Wait lang po. Eh di hindi lang sila basta nag-pray. Habang nasa isipan nila na pinagbubulay-bulay ng mga salita ni Kristo, ang kanilang isipan ay napunta sa sanctuary. Ibig sabihin kung tatanungin natin, bakit sila nakatanggap ng early rain? Kasi ang nasa isipan nila ay kung ano nangyayari sa sanctuary. Bakit? Biblical ba yan? Wait lang po. Biblical siya. Pero shortcut ko lang. Eto, nung day of Pentecost, nasaan si Jesus? Nasa langit na. Saan siya nagpunta? Saan niyo mababasa? Saan? Hebreo 9. Yan, Hebreo 8 verse 1. Wala na tayo, nag-iisa, punong pare, sa langit na mayroon doon sa akwaryo na hindi daw magawa ng kamay ng tao, kundi gawa ng Diyos. Ibig sabihin, alam ng mga disipulo na nung si Jesus ay umakyat sa langit, ang mind nila ay kasama doon. Baka sabihin ko, saan naman Bible verse yan? Pag tinignan niyo po ang di ba, binuhos ang Holy Spirit, Acts 2. Pero minsan, ang camera ng ating pag-aaral ay nasa Acts 2 lang. Idamay niyo rin po ang Revelation chapter 4 at 5. Kasi nung nagbukas yung pinto doon, nakita ni Juan. Eh, ang unang nagbubukas naman din ni Juan, wait, idodrawing ko na lang para hindi mahirap. Okay, ito yung outer court. Tama? Holy place. Ano yung sunod? Okay. Tingnan niyo po, saan pinatay si Jesus? Di ba dito sa lupa? Ano ang simbolo nun sa sanctuary? Altar. Tama? Eh, ibig sabihin, nung time na yun, symbolically speaking, nandito siya. Pero, nung pumasok siya sa langit, ang sabi ng iba, dumiretso sa most holy place. Sa pattern ng sanctuary, hindi pwede. Dahil papasok po na siya ng holy place. At kung babasahin niyo po ang Revelation, chapter 4, at saka isama chapter 5, makikita niyo po doon ang nakita ni Juan sa pangitain ay kandilero. O saan ba yung kandilero? Saan yung candlestick nakalagay? Holy place. Sa most holy ay Ark of Covenant lang. Ibig sabihin, tama ito na nung naibuhos ang unang ulan, ang minds nila ay nasa sanctuary. Therefore, kung ibubuhos ang latter rain, ang mind dapat natin ay nasa Colossians chapter 3. Tingnan natin. Basta natin ang Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Kasi tingnan nyo ha, kung naibuhos ng early rain, kung naibuhos ang early rain, nung panahon nila, at sabi ni Ellen G. White ay, ang kanilang isipan ay napunta at nakatuon sa heavenly sanctuary. Therefore, ang latter rain, pag binuhos din, ang focus ng mind dapat ay nasa sanctuary din. Pero paano? Tingnan nyo ito. Colossians 3 verse 3 verse 2. Chapter 3, verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. May verse 3, susubukan na natin. 3, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung 1. 1, kung kayo nga'y muling binuhay sa nakalakip ni Kristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Hindi na, no? Eh sila, yung mind nila napunta doon, nakapokus sa heavenly sanctuary, no early rain. Ang latter rain pala, yung pagbuhos ng huling ulan, ang mind dapat ay kung nasaan si Kristo. Nasaan siya? Ngayon, sa latter rain, holy o most holy? Most holy. Dapat din nakatuon ang ating isipan. Kasi hindi na nawawala tayo.
hindi natin magkaroon ng realization tayo kung anong panahon ang ating nilalaban. Tingnan niyo po itong sinabi ni A.T. Jones. Ginagamit po itong mga tao ito kasi sabi ni Ellen G. White, binigyan sila ng message. Tingnan niyo po, sa kanyang book na The Consecrated Way. Yan po, iyang book na yan, itong po sa Sanctuary. The Consecrated Way to Christian Perfection, page 124. Babasahin ko lang ha. Ay, sabay-sabay tayo. Ready? Go! Now we are in the times of refreshing, the time of the latter rain. Now! Alam niyo kung kailan yung now? 1905. Kasi na-publish yung book, 1905. Now, nasa panahon na daw tayo ng refreshing. Ang oras o panahon ng latter rain. Tuloy. And as certainly as that is so, we are also in the time of utter blotting out all sin that have ever been against us. Yan! Kung panahon na daw po ito ng latter rain, ito na din ang panahon na buburahin na lahat ng Salamat. sin! Kaya, importante alam din ng church kasi habang tayo ay nag-iisip ng gano'n doon sa sanctuary, doon ang papasok ang katawaran na talaga ng buhay. Bakit daw? And this blotting out of sin is exactly distinct of the cleansing of sanctuary. Kaya ang latter rain, habang ipinupur out ang latter rain, ang mind ng Seventh-day Adventist ay nandoon din sa most holy place o sa heavenly sanctuary. Ngayon po, tingnan natin ito. Punta tayo sa Daniel chapter 8. Punta po tayo sa Daniel chapter 8. Daniel chapter 8. Merong mic na available. Yan, dalawa. Sige po, gamit tayo ng Bible. Ay, ng Bible ng mic pala. Subukan natin. Ayun, si ate, parang nagsahimik si ate ngayon. Okay. Gamit tayo ng mic. Tingnan niyo po ito ha. Daniel 8. Wait up one. Lagyan natin ng konting ganito. Realization. Posible ba hindi maibuhos ang lahat ng hindi naman tayo nakatuon ko ang ginagawa ng Kristo sa langit? Posible. Posible yun ang dahilan kaya may worthiness sa church. Daniel 8, verse 14. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Kailan daw magsisimula yung paglilinis ng sanctuary ayon sa talata? Yan. Alam niyo na po yan. Kailan natapos ang 2,300? 1844. Okay, 1844. Siguro hindi natin yung didiinan ngayon. Ano daw mangyayari kapag natapos ang 2,300? Ayon ulit sa talata. Malilinis ang sanctuary. Yun. Wait lang. Pag word na malilinis, magtanong muna ako, pag word na malilinis, anong ibig sabihin mo? Ano ang connection mo sa kulituran? Ha? Pwede bang paglalaba? Pwede? Okay, hindi. Lahat ng paglilinis, hindi ko naman sinabi, naglalaba sa langit na. Hindi yun. Kundi connected na, pag naglilinis ka, meron tubig. Hindi ko sinabi may tubig doon na literal na, mamaya na ho. Para makita natin. Kasi wala naman doon nililinis na maduming literal. Siyempre, spiritual yung pagkaroon dyan. Pero, yung salitang cleanse, ito po, tsadak, na ang ibig sabihin ay gawing matuwid, linisin, gawing, just like para sa matuwid. Gumawa ng katarungan, pag-aaral na lang to justify, o kaya gawing matuwid, o bumaling kaya sa katwiran. Wait lang po, sabi ng ibang tao, may nagsabi na ganito, isang kilalang Seventh-day Adventist dati, na ngayon hindi na Seventh-day Adventist, at ang pangalan nito ay si Desmond Ford, na nagsabi na, yan daw cleanse na yan, ay hindi daw dapat yan ituring dun sa cleansing talaga ng Leviticus. Pero tinignan ko yung word na tsadak, may nakita akong isa na kapares ng parallel. Tingnan nyo ito. Sa Job chapter 4, verse 17, babasahin ko lang sa English.
shall mortal man be more just, sadak yun o tsadak, than God? Shall a man be more pure than his maker? Tingnan nyo, kung ito hihimayin natin ang pagtigan, ito lalabas. Tinatanong dyan sa Job na ang tao ba'y magiging matuwid na higit kaysa sa Diyos, matuwid ang ginamit? Yung word na matuwid na yan din yung ginamit sa Daniel na tsadak o tsadak. Ngayon, ano ang katumbas ng matuwid dyan? Di ba sabi dyan, ang tanong, ang tao ba ay mas magiging matuwid kaysa sa Diyos? Tapos, yung padalawa ay pure o ano ang pure sa Tagalog? Yan, malinis o dalisay. Okay, dalisay o malinis. Pero, ang parallel ay Diyos pa rin. Then maker yun dito, tama mali. Wait lang ha, tao pa rin yan. Wala na akong masulatan. Wait lang po ha. Sa ganon, marami na ngayong tao kasi hindi naniniwala sa sanctuary, sa doktrina na may paglilinis ng sanctuary doon. Tao. Kung titingnan natin sa parallel, ang pinag-uusapan sa unang sentence ng Job 4:17, tao at Diyos, na hindi siya pwedeng maging mas matuwid sa Diyos. Tapos yung padalawang sentence, tao ulit, at saka yung maker naman niya. Pero ang pinag-usapan ay dalisay. Pagka ganyan ang parallel mo po, makikita niyo na ang katumbas ng pagiging matuwid ay malinis. Bakit importante yung taher? Yung Greek, yung Hebrew na taher. Alam niyo ba kung saan mababasa ang taher? Na Greek, na Hebreo. Baka sabi niyo, ang hirap naman niya, may Hebreo din. Wait lang, hindi ko naman papahirapan kayo. Punta po tayo sa Leviticus 16. Leviticus 16. Leviticus chapter 16, ang verse ay 30. Ngayon po ha. 16 verse 30. Sino pong gusto bumasa? Ma'am, baka gusto niyo pong bumasa? Okay na po? 30. Ngayon, wait lang po ha. May appeal ito sa dulo. Pero magkakaroon ito ng impact sa puso kung makakaroon. Tingnan niyo po. Taher na yung taher na word. Kasi gagamitin din yung salitang malinis dyan o dalisay, the same sa Leviticus 16:30. Pakibasa po. Leviticus chapter 16, verse 30. Sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagtubos sa inyo upang linisin kayo. Sa lahat ng inyong mga kasalanan ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Yung word na paulit-ulit na malinis, malilinisin, yung kanyang taher. Pag tinignan natin sa Job 4:17, equivalent lang sila. Itong matuwid na to, Daniel 8:14. Ibig sabihin po, may connection ang pagiging matuwid sa pagiging malinis. Sa bagay, totoo naman yun. Ang taong malinis, ang taong matuwid, tama? Ngayon, ang lilinisin sa Daniel 8:14 ay ano? Sa Daniel 8:14, ano lilinisin? Sanctuary. Sanctuaryo. Pero sa Leviticus 16, ano lilinisin? Doon sa 30, ano lilinisin? Tayo. Tao. Wait. Bakit kaya lilinisin ang sanctuaryo sa langit? Madumi ba siya? Alam natin, hindi yan literal. Wala namang madumi doon. Pero, bakit siya lilinisin? Tingnan niyo po ito sa verse 16. Bantayan niyo po yung word, Leviticus 16, verse 16. Tingnan po ha. Okay, paglilinis ng sanctuary ang pinag-uusapan. 16, verse 16. Sino pong gusto bumasa? Yan po. Sige po. Verse 16, at itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ng Israel at dahil sa kanilang mga pagsalansang sa mga tuwid-tunay sa lahat ng kasalanan at gayon ang kanyang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila sa gitna ng kanilang mga karumalan. May nabasa kayo dyan tabernakulo. Lilinisin ba daw yan? Sabi ng verse.
Nakalagay bang lilinisin siya? O pababanalin, ganyan? Wait lang po, Englishin ko siguro. And he shall make an atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel and because of their transgressions and all their sins, and shall do for the tabernacle of the congregation that remaineth among them in the midst of their uncleanness. Dito, gagawa ng atonement, pagtubos sa sanktuaryo. Pero bakit daw tutubusin ang sanktuaryo? Anong dahilan? Ano nakita niyo sa verse? Dahil? Dahil kaninong karamihan? Nagiging marumi ang sanktuaryo dahil sa kasalanan ng tao o ng Israel. Ibig sabihin, kung lilinisin yon, pagkatapos ng 2,300 dilinisin ang sanktuaryo, alin ang mauna? Tao, Leviticus 16:13, o yung sanktuaryo sa taas? Para masagot nyo, ang tanong na yan, ano bang dahilan ng pagrumi ng sanktuaryo sa langit? Okay, nalilipat kasi doon. Ibig sabihin, sino mauna? Tao o sanktuaryo? Ha? Very good. Ang mauna ay ang tao. Kasi pag ang tao malinis na, very good. At pag nalinis na yon, may magdudumi pa ba? Wait lang, ulitin ko. Minsan pinagtatawanan na ito ng ibang sekta. Paano na pupunta doon sa langit na ano? Pero sa totoo lang po, naaapektuhan ang langit kapag ang lupa ay nakakasal. Di ba ang sabi ng kawikaan ay ang kasalanan ni kahihiyan? Sino ang unang tinatamaan ng kahihiyan pag ako nagkakasala? So, yun mo yun, ang langit ay naaapektuhan ng aking kasalanan. Siya ang napapahiya ng aking kasalanan. Oh. Kaya konektado po ang dito sa lupa at saka yung doon. Tingnan niyo itong quotation ni Wagner naman. Si Wagner naman, uy, nagkamala ko na. Okay lang. Pakibasa. Ready, go. The cleansing of the sanctuary is consistent in complete cleansing of the people of God. Pansinin niyo po, yung paglilinis ng sanktuaryo, syempre yun yung sa langit, ay ano daw? Ano sunod na word? Is? Ano sa Tagalog yan? Coincident, Tagalog. Kahalintulad. Di sinasadya? Nagkataon doon. Wala bang mababaw? Coincident. Pag ganyan kasi, ibig sabihin, hindi sinadya yung linis. Alam niyo ba, pag tinignan niyo po yan sa Noah Webster o kaya sa Merriam-Webster, ang coincident ay magkatugma. Ang paglilinis doon at paglilinis dito ay parallel. Pero malilinis lang yun kung yan na. Ang word na paglilinis ay may kinalaman sa tubig. Tama? Okay, ibig sabihin, ang latter rain ay nangyayari at ang cleansing ay nangyayari din. Pero nakita natin ng early rain, kaya sila nabuhusan dahil ang kanilang mind ay sa sanctuary. May magtanong tayo, ano ang panlinis ng Diyos sa tao? Dahil siya nagpapadumi. Ano ang gagawin panlinis ng Diyos sa tao? Ayun, ganda sabihin natin. Sige. Okay lang, bigyan ko kayo ng Bible verse na. Okay, ito. Punta tayo sa... Pansinin niyo muna po. Wait lang. Napansin niyo ba? Walang sinabi niyang ano yung bunga. Wala na. Pero tingnan niyo. The cleansing of the sanctuary is coincident with the complete cleansing of the people of God on this earth. Complete. And ano sunod? Preparing them for... Translation. Kasi doon. Yung mga papayag dito sa lupa na malinis ang kanilang puso, papalitan ng bago, ihahanda sila para di, posibleng yan yung mga taong hindi dadaglan ng kama. Siyempre, sasabayan niyo yung mga nabubuhay kay Kristo. Wait, tingnan niyo po, anong paglilinis sa kanila? Efeso
chapter 5. Efeso chapter 5. Anong panlilinis sa kanila? 5 verse 26. Sinong nandun na? 5 verse 26. Sige, sige. Efeso 5:26. Sa kanya muna siguro, kung wala pa. Wala pa sa sir? Ang 5:26, Efeso, upang kanyang pakabalalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ano gagamitin? Tubig. Pero ano daw ang tubig? Salita. Ang panlinis ng Diyos sa bayan niya sa lahat ng karamihan ay Salita. salita. Alam niyo bakit? Ito, malilinis ka ba pag literal na tubig? Malilinis ka ba sa kasalanan mo? Kahit ibuhos sa iyo ang buong drum ng gram, hindi ka pa rin malilinis. Salita ang gagamitin niya. Inihalin tulad lang sa Tubig. tubig. Isa pa, John 15:3. John 15:3, tingnan po natin ulit. Ito na po, wait lang po, baka naman, para anong kinalaman niya sa amin pag-uwi? Meron tong appeal. Okay lang natin mapakinggan. John 15:3. John 15:3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Anong panlinis niya? Wala nang salitang tubig. Salita. Doon sa Efeso, may tubig ba? Pero nakita natin, ang lateral ay maibubuhos sa atin para linisin tayo sa kasalanan, pero yun ay sa pamamagitan ng salita. Hindi ito basta sasabihin natin na, ay, sinubli lang tayo. Hindi, kailangan talaga ang message. Ididiin ko ito kahit na parang naulit ko na yung dati. Hindi, kailangan idiin siya. Message ang maglilinis sa puso. Kung tatanggapin mo yung message, malilinis talaga. At okay lang sa akin, isang piraso lang na tao nakikinig. Ang mahalaga, naitanin ko sa kanya ang katotohanan. Yun ang mahalaga sa akin po. Ngayon, tingnan niyo po ito. Paano niya gagawin linisin ako ng salita? Balikan natin ang banal na Espiritu. Kawikaan 1 verse 23. Kawikaan 1 verse 23. Tingnan po natin na. Sa Kawikaan 1:23, may mapapansin kayo dyan. Napakalinaw. 1:23. Basahin ko. Opo. 1:23 ng Kawikaan, magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Wala na po nakalagay. Ay, gano'n. Alam niyo sa English, buo yun. Sa English po, binuo. Yun ang medyo may kakulangan sa Tagalog minsan. Sa English yun nga natin kapatid na ano? G. Turn at my rebuke, surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Yun ang nawala. I will make my words known to you. Pero, doon muna tayo sa nabanggit. Ano ang hiling ni Jesus sa tao sa verse na binasa ni Ma'am... Si Ma'am Tita na lang, hindi ko nga ano eh. Si Ma'am Tita, ano ang kanyang hiling ni Jesus doon sa verse? Yung una, yung Tagalog. Bumalik saan? Sa why. Tanong muna ko ako, negative ba yan o positive? Sa why. Pero bata ang tanongin natin, mga musmos, pag sinaway sila, negative, positive. Negative. Alam nyo, may mga pagkakataon, kahit matatanda na o kahit adult na, negatibo ang word nila sa salitang saway. Kasi akala nila, pag sinaway sila sa maling gawin, sinasaktan sila. Halimbawa, sister, ganito, ganyan, ganyan. May time, hindi natin kinakaya na sinabihan na tayo, pero hindi magalit yung nagsalita. Kasi negatibo ang tingin natin sa salitang saway. Pero ano daw gagawin? Pagka kayo nangumbalik sa saway niya, ayon sa Tagalog kanina, anong mangyayari? Ibubuhos. Spirito. Kanina, pag ibuhos ang ng Holy Spirit ay ako ay malilinis. Di ba sabihin, malilinis ako kung tatanggapin ko ang hindi pagsuway ha, saway.
hindi ka naman niya papagalitan. Kaya ako ito nasabi kanina sa akin estudyante na nasira yung bakod, dahil ko itong ginagamit ng illustration. Alam niyo bakit? Yung aking estudyante na nakasira ng bakod, ang una kong ginawa, nilapitan ko siya. Alam niyo, kinakabahan siya. Sigulan talaga ako sa datang dala. Bakit parang kabado ka? Tapos kinaka mo na ito. Ikaw ang nagalit. Tapos nagano siya, nagharap siya ng kabarkada. And then may kasama naman talaga siyang nakasira. Si ganito daw, si ganito. Pero wait lang, tatanong mo na, ikaw ba ang nakasira nito? Siguro ka matakot, hindi ako galit. Alam mo, nung nasabi ko parang hindi ako galit, saka pa lang siya kumain. May time, ganun din tayo sa Diyos. Tingnan niyo ito. Sino nakaranas dito na kapag ka nakagawa ng sariwang-sariwa yung kasalanan, nahihirapan mag-pray? O naiisip na, isang linggo sa susunod na lang magsimba. Mga gano'n. Patunay na mali ang pag-unawa natin sa Ama. Bakit? Pagka ba nakagawa ka ng kasalanan, pwede kang tumakbo kay Jesus. Pwede ba hindi? Pwede. O hintayin mo na 3 araw? 3 araw pa? Hindi. Nung bumalik yung prodigal son, ginato ba siya ng tatay niya? Ikaw, uwi ka pa. Ginato ba? Hindi. Minsan kasi may takot pa rin tayo sa Diyos. Possible. Pero, amoy baboy pa ba yung prodigal, yung niyakap? Siyempre, galit siya dun eh. Amoy baboy pa. Hindi ka pati hindi lubos na tanggap ang kasalanan. Yun pa rin. Kasama po yun. Pero ang pupunto ko ngayon ay, there is no fear in Love. love, casted all fear. Minsan natatakot tayo eh. Totoo, nakakahiya yung kasalanan. Hindi ko naman sinabing i-tolerate yun. Huwag naman. Pero yung hindi ko bumalik kay Jesus na hinahanap ka. Si Matadal nga, alam na niya kinain. Nagsabi mo siya, nasaan ba kayo? Pinapakita lang hindi siya galit. Ha? Marami tayong steps to Christ. Pero pag binasa natin, lumapit ka kung anong malagay mo. Minsan may duda. Ang lumapit siguro ko pag mga 1 linggo na nakalipas. Para na iniisip natin, yung galit ng Diyos, humuhupa. Sige, pumapain mo muna. Huwag mo muna. Sa tao lang po yun. Hindi sa Diyos. At yun ang unang saway niya. Mali ang pagkaunawa natin sa ugali. Hindi ko alam kay Jenny. Hindi ako mabuting tatay. Alam ko sa sarili ko. Pero pinapakita ng Ama sa langit. Sa pamamagitan ni Kristo na pwedeng bumalik sa Kanya kahit pwedeng hindi. Hindi ka tolerate ba niya sin? Hindi siyempre. Pero alam mo paano na ba ito. Ngayon, sabi dito, iyan mo na yung saway. Magtatanong tayo. Sa Bible, ayun lang, anong panahon tayo nabubuhay ngayon? Ano na? Para ma-check natin. Anong panahon nabubuhay tayo? Ikaw kapatid, anong panahon tayo nabubuhay ngayon? Okay. Panahon ng mga makasalanan? Pwede, pero syempre, may makasalanan ng dati, edi, para sila panahon. Anong panahon? Okay. Sige, iyan natin muna. Ha? Yan. Tatay ka na ka talaga, kapatid. Panahon tayo ng huling araw. Kasi yung panahon ng makasalanan, doon pa hanggang ngayon. Pero hindi yung panahon natin. Ang panahon natin ay panahon ng huling araw. Wait, kung tayo ay manunumbalik sa kanyang saway, saang mensahe ng Panginoon sa huling araw na merong saway? Saang mensahe ng Panginoon sa mga huling araw ang merong saway? Yan muna po. Anong mensahe sa huling araw ang merong saway na alam niyo? Sa inyo po, meron ba ganon? Ano? Siyempre, pag pupunta, saan ba namin malalaman yung huling araw? Apokalipsis. Panghuling araw ang aklat ng Apokalipsis, tama ba? Okay, sa Apokalipsis, bibigyan ko na lang. Saan sa Apokalipsis may mensahe para sa huling mga araw na merong saway? Wait lang po ha. Sinasabi ko ito para kayo mismo ang makaisip
at hindi yun, syempre, gano'n ang teacher. Ano pa yun? Saan kaya? Three English message. Saan kayo may salitang saway na lang? Hindi po niyo wala ba? Bigyan ko na lang idea. Okay lang? Sige. Hindi ko niyo papalig Biblia. Ano ba? Yan! Saan sa Victor Churches? Yan! Ayun, galing nila. Alam niyo pala. Punta tayo sa Laodicea. I-check muna natin kung meron saway doon. Tingnan niyo po yun. Revelation chapter 3, verse 19. Revelation chapter 3 verse 19. Sige po, pakibasa. Yung may mic po. Sino may mic? Huwag na kalimutan yung mic. Para naman may pagpapala sa mga nanonood natin mga kasama. Kagaya ni Rituya. Ang lahat kong iniibig ay aming sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Yan, yung word na parusa dyan ay hindi talaga parusa dapat ang word. Dapat sa salin ay dinidisiplina. Kasi pag parusa, parang katayin mo na siya. Pero, pwede rin naman yan kasi sa konteksto ng Hebreo 12 na namamalo. Wait sabi dyan, ang sinasaway, may nakalagay bang saway? Meron. Sino daw ang sinasaway niya? Ibig sabihin, kapag pinababalik ka ng Panginoon sa kanyang saway, sa kawikaan, pinababalik ka sa kanyang pag-ibig. Minsan, ang inisip natin pag dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, ang kimchi-kimchi ng tatay ko. Naalala ko yung tatay ko, ayaw niya talaga ng paputok. Ayaw niya. Hindi. Sabi niya sa akin, makita kitang may paputok, tatanggal lang kita ng kamay. Balik talaga siya kung nag-aawa kami ng watusi, lalo ng piccolo. Pero alam niyo, nung namatay siya po, hindi ko nasabi tayo lang yun. 2015 siya namatay. Hindi ko nasabi. Hindi man niya ako magpapakinggan sa kabaw. Alam niyo, nung nagkaanak na ako, saka ko lang nalaman na minsan, yung disiplina, iniisip ko na pangit, ipag-ibig pala. Alam mo bakit? Kung naputukan ako, di dapat ako. Kung hindi ako nakinig ba? Minsan, yung saway ng Diyos, na pagkakapala natin, pinaparusahan ko lang kung pinapalo na ako. Itong mga sakit ko, palo. Minsan, napapagkamalan natin siya na parang kontrabida sa buhay natin. What if, akala mo lang yun? May bubuhos kasi natin rin. Di ba banayad yan na ulan? Gusto ng Panginoon, panagutin ang puso mo to the point na, Panginoon, sinusunod. Pero kung ikikidlat-kidlatan ng Panginoon, at takot-takotin ka niya, lalambot o titigas ang puso mo? Sa tingin ko, matatakot ka sa umpisa, pero habang tumatagal, naisip mo maglalo magluluto. Hindi makakatulog. Palalambutin ng Panginoon sa inuulitan ng natin. Pero babalik ka muna sa saway. May tingnan natin ang saway na. Bakit importante ang saway ng Panginoon? Revelation chapter 3 ulit, verse 17. Revelation chapter 3, verse 17. Sige, pakibasa. Sino kung gusto umasa? Tuloy natin si Sir. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at malalita at tukha at bulag ubad. Alam niyo ba, ang verse 17 may dalawang opinion na naglalaban dyan. Napansin niyo ba o hindi? Napansin niyo? Okay, anong napansin niyo sa verse 17? Ang una, si Jesus pa rin naman nagsalita. Sabi niya, sabi mo, ikaw ay ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero sabi ko, ikaw ganyan, ganyan, ganyan. Ayusin natin. Sabi mo, opinion ng tao, ikaw ay mayaman at hindi nangangailangan. Pero ang sabi ko, ikaw ay ganito talaga. Alam niyo kung bakit nahirapan tayong unawain ng saway ng Panginoon? May sarili tayong opinion tungkol sa ating sarili. Sa verse na yun, sa 17. Ang iniisip ko sa sarili ko, active naman ako nakapagtalo naman ako Pero sasabihin ng Panginoon, anak, sa totoo lang, ito ko pa yung sa totoo lang. Banta ko ba? Hindi artificial yan. Kaya hindi yan talaga nakakita. Pero mayaman ako, marami akong alam ng Bible verse.
pulvers lang yan. Walang masama dyan. Pero hindi yan pinapayaran mo sa buhay. Ha? Lasing ba ako? Hindi na. Paano hindi? Ay, nagkisama ako. Ang totoo, panlabas lang yan. Dalawang opinion sa verse 17 lang po ang naglalabang. Kaya hindi natin minsan matanggap ang sawan ng Diyos. Example, tanggap mo ba ng buong buo sa puso mo na wala kang katuwiran talaga? Gaya ng kanina. O baka sa puso mo may ganito pa rin. Parang meron pa rin mga mabuting na ito. Paano kung sabihin ng Panginoon na lahat ng mabubuting yan akin? Hindi, akin yung Panginoon. Ako gumawa eh. Kitang-kita ng lahat. Hindi, ako yun. Philippians 2:13. Hindi, Panginoon, ako gumawa nun. Sabi, magsikap ako yun. Hindi mo talaga nakikita. Maglalaban lang tayo ng opinion. Alam mo yung solusyon para makabalik dito sa saway niya? Tanggapin kung sino ang tama. Kaya lang, hindi tumatanggap ang sarili ng pagkatalo eh. Lalo kung debate, o kaya lalo kung padamihan ng alam sa Bible game, siya matalo yun sila. Doon pa lang simple na Bible game, eh alam mo na kung nandaya siya. Pero ikaw na nag-init ka na rin dahil hindi nakatwerte gusto yun, nag-init ka, nandaya ka! Nandaya ka! May time, kailangan mo tanggapin ang saway ng Diyos kung ano talaga nakikita niya sa'yo. Pero hindi siya ganun sa'yo. Alam niyo bakit? Nung sumuot si Adan ng apron, sa Genesis 3, kubad naman sila. Kasi hindi yung wait nila eh. Apron, di ba ang apron ay dito lang? Eh, nung sumuot sila, kasabi ni Jesus, damit na bibigay ni Jesus versus sa damit na ginawa nila. Self-righteousness versus righteousness by? Pero niyo lang. Anak, gusto mo? Hindi, meron na kami. Pero kita ko nyo. Huwag mo kasi silipin. Hindi. Ito nga, yung mapahiya ka. Kaya sa verse 18, ganito ang salita. Verse 18. Ito yung paglilinis ng sanctuaryo sa pamamagitan ng latter rain. Okay. Verse 18, tingnan natin. Ano sabi nga? Kaya ipinapayo. Nakalagay eh. Sige, pati mo. Yun, sa likod. At least makikita nyo, may appeal ngayong hapon. Hindi aksidente na tayo nandito. Hindi para pagalitan. Kundi para gamutin. Okay na ba? Gagamutin tayo ng Panginoon? Okay na ba sa inyo? God, natutunan lang po kayo. Bakit yan? Sige. Chapter 3, verse 18, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang kawalan, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Okay. Nagpayo na siya. Anak, hindi mo talaga nakikita ang iyong tunay na kalagayan. Hindi pa rin tama ako. Tama na. Usap tayo. Minsan si Jenny ganun eh. Kaya minsan naisip ko, paras lang kami ni Jenny sa sitwasyon. Jen. Okay na. Hindi pa. Hindi. Kaya siya, naka-reason na din niya. Late pa. Kung lang kung siguro wala akong Kristo sa puso ng tao, ganito na. Hindi ka naka-reason. Nagkaya ba? Pero hindi. Kung ano tiyaga ng Ama sa tao, sa akin, ganun din dapat sa iba. Anak, at totoo hubad ka. No, may damit ako! Hindi mo kasi nakikita. Sige, wait lang, para makita mo. Pabibilihin kita ng tatlo. May pinabibili na. Okay, ano yung pinabibili? Uy, hindi na muna. Ito. Nandito na yung size apoy. Kaya ano ko na lang. Ang makabak. Sunod. White raiment. Okay, damit. O kaya white raiment. Yan. Tested din para na dito. Tapos sunod. Okay, pamahit sa mata. Dahil dati rin ang pinag-uusapan, kaya gusto ko na lang po, bibilisan ko na lang interpretation dito. Gusto ko sana, kaya lang, natatapos na. Okay na ba i-lesson ko natin? Okay lang po? Para detalyado. Okay lang ba yun? O hindi? Okay lang. Okay lang? Okay. Ito po, hindi ko pa rin ito mabibilisin ko lang interpretation. Ang gold na dinalisay sa apoy, pag binasa niyo ang unang Pedro 1 verse 7 ay pananampalataya.
Tampuhan, pananampalataya. May tampuhan, yung gold na pinabibili ay pananampalataya. Pero alam natin, Efeso 4:5, iisa lang ang pananampalataya. Isang bautismo, isang Panginoon, at isang pananampalataya. Kaya isa lang to. Kanino to? Pananampalataya ni Jesus. Iyon ang pinabibili sa iyo una. Pananampalataya ni Jesus. Maniwala ka na siya ang tama. Wait, itong damit naman, mababasa po natin yan sa Isaiah 61 verse 10. Ang damit na mapuputi ay damit, wait lang po, ng katwiran na isusuot sa iyo. Kasi sa Matthew chapter 22, yung parable ng kasalan, sabi ng unang hari, kaibigan, nasan yung damit mo? Kaya makikita po natin na ang pinabibili ay pananampalataya ng Kristo sa iyo. Sinasabi ko sa iyo na, tanggapin mo na kasi yung mga katwiran para makita mo yung tunay mo palataya. Tanggapin mo rin ang aking pananampalataya para makita mo talaga. Ibig sabihin, yun ang tinatanggihan minsan natin. O hindi minsan. Lagi. Pero ito ang gagamitan ko ng Bible verse na babasahin natin. Anong ibig sabihin ng Aisal? Ano sa Tagalog? Ng Aisal? Pamahid sa mata. O sige, ngayon na gagawin natin para maintindihan nyo kung paano ko ginagawa ang Bible study ko personal. Ganito, hanapin nyo, kung pamahid sa mata, hahanap ako ng verse na may tungkol sa mata. Tama? Okay, Efeso 1 verse 17. Ano ang Aisal? Yan po. Okay, wait na po ha. Babalik tayo sa Revelation ulit. Okay. Aisal, sige, tuloy. Efeso chapter 1 verse 17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng Kalwalhatian, ng Espiritu ng Karunungan, at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Okay, ano daw ang gagawin ng Ama sa Langit ang ibibigay sa iyo? Espiritu ng... Okay, ang banal na Espiritu syempre ang ibibigay sa atin. Pero bibigyan ka niya ng karunungan. Pero syempre sa Espiritu yun ang karunungan. Anong mangyayari sa iyo kung tumanggap ka? Verse, ano sunod? Hindi ko alam sa magandang balita ha, pero kung iba yung salin niya, pupunta ko sa iba. Verse 18, pakibasa. Bakit kaya tatanggap ako ng Espiritu? Kung tatanggap ako ng Espiritu ng karunungan, ano mangyayari? Yamang maliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Ano daw ang mangyayari kapag tinanggap mo ang Espiritu ng karunungan? Understanding. Mamumulat ang iyong bulag na mata. Ano, Aisal? Pagkaunawa gamit ang Espiritu. Discernment pero spiritual. Para makita mo. Si Pablo, alam niyo, si Pablo, di ba nabulag siya? Di ba nung pinagaling ni Ananias ang kanyang ano nangyari sa mata niya? Meron daw parang talukap ng... Ha? Yan, parang may kaliskis daw na natanggal. Di ba yan yung katang I was blind but now I see. Para makita mo yung kondisyon mo, tanggapin mo pa rin ang lateral ang Espiritu para mamulat ka. Pero tatanggapin mo yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya galing sa salita pa rin. Tatanggapin mo yan. Bakit parang dinitinig ni Jesus to throughout sa ating series? Kasi gusto niya ipakita na yun ang kailangan mo at kailangan ko. Yun talaga. Tingnan nyo, ano ba ang dapat kong makita? Ezekiel 37. Ezekiel 37. Ano dapat kong makita talaga sa aking sarili?
Gusto niyo ba makita ang inyong sarili? Minsan parang ayaw natin makita. Pero gusto na pa rin makita para gumaling tayo. Ezekiel 37, verse 1. Ezekiel chapter 37 verse 1, Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ako sa Espiritu ng Panginoon at inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto. Anong nakita ni Ezekiel sa pangitain niya? Mga buto. Wait lang ha? Mga buto. Mga kalat na buto, libis, valley. Pero, verse 2, anong klaseng buto? Tuloy natin. At pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot at narito may totoong marami sa luwal na libis at narito mga totoong tuyo. Totoong tuyo. Wait! Nakita ni Ezekiel na nagkaroon siya ng pangitain ng mga buto, pero mga tuyo. Wait, may clue na. Tuyo. Pag tuyo, walang. Ngayon, ito na po. Kita nga, sino ang mga yan? Verse 11. Sino ang mga yan? Sige, ano lang po. Verse 11, Nang magagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala, tayo'y lubos na nahiwalay. Sino daw yung mga butong yun? Na simbolo? Ang bayan ng Israel. Question. Sino ang simbolo ng bayan ng Israel? Tayo. Eh di tayo ay Drive. Drive. tuyo. Pero nung sumigaw yung Israel, anong sigaw niya? Sila daw ay mga walang. Ibig sabihin ng pagiging tuyo ay ganito. Kung wala si Kristo, hindi ka mariligtas talaga. Wala ka ng pag-asa. Kung wala ang katwiran ni Kristo, yung kanyang latter rain, tuyo ka. Kahit pa ipakita ng ibang tao na parang active ka. At kung wala ang banal na Espiritu, ikaw ay parang buto na patay. Yun ang totoo mong kalagayan. At yun ang totoo kong kalagayan. Kaya kung sasabihin ng iba lang, hindi na tayo masyadong magsimba. Okay na naman yun. Paano mo maririnig ang mensahe? Nagigising sa'yo. Kaya nga nung greatest need natin, revival. Pero mangyayari yun sa latter rain. Kasi ito, kahit ayaw tanggapin ito ng iba, minsan ayaw ito tanggapin ng iba. Pero kailangan tanggapin mo na ang sawa. Kung wala akong pag-asa sa sarili ko talaga, para kong tuyo, ayan ang solusyon. Balik tayo sa Laodicea. Punta tayo sa Laodicea. Orange yung katulog na. Ikaw ano yun, walang? Revelation chapter 3. Verse 3 verse 20. Revelation chapter 3 verse 20. Tingnan niyo po ito. Revelation chapter 3 verse 20. Sunod, para hindi tayo magkaroon ng gap. Revelation 3:20. Sunod naman ay Colossians 3:16. Yan muna. Samahin natin. Wait. Posible kayang kahit Sabbath keeper na tayo, tuyo pa rin tayo? Yes. At may time kailangan natin tumigil sa pagiging busy sa ministry para mapukaw itong ating kaisipan. Kasi minsan sa sobrang busy sa ministry, nalilimutan natin magkaroon ng connection na sa Panginoon. Pero super busy sa ministry. Colossians 3:16. Sige, tingnan natin po. Yung Revelation mo na, sige po, pakibasa. Revelation 3 verse 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutoktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at hahakot kasalo niya at siya'y kasalo ko. Wait, anong gagawin ni Jesus? Sa mga tuyo na tao, sa mga walang spiritualidad, sa walang pag-asa, papasok siya, tama? Pero alam natin,
buhay. Ibig sabihin, para magkaroon ka uli ng buhay, kailangan mo papasukin uli si Kristo. Pero paano yun? Kolosas, papasukin. Papasukin na. Ang ibang salita na papasukin ay patirahin. Okay na ba yun? Okay, 3:16. 3:16, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Putol muna! Para makapasok si Kristo, ay ano ang patitirahin? Salita! Pero wag lang daw salita na isang beses. Ulit. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita. Manahang sagana. Yun ang dahilan bakit ginagawa ni Satanas na hindi tayo magbasa ng Bible. Kasi yun ang parang para makapasok si Jesus o ang Holy Spirit sa puso ko para hindi ako maging dry. Dahil ito yung totoo, kahit pa ikaw na ang pinaka-aktibo sa church, kung ikaw ay panlabas lang, gusto ni Jesus na buhayin ka sa loob. At hindi siya galit. Nagalit pa siya sa mga buto? Mga buto. Yan? Yan? Hindi. Sinabi lang niya na dry sila. Pero may solusyon. Papasok si Jesus. Paano? Yun ang nakalagay. Makapasok na wag siya ng sagana. Yun ang paraan. Minsan isip yan, parang maging missionary. Read your Bible. Para pag na-inspired ka, na buhay ulit yung bagong pagkatao ni Kristo sa iyo, magiging missionary ka talaga. Tingnan niyo ito. Ano ba gagawin ng salita? Ezekiel, balik tayo dahil nga, yung dry. Di ba 37 ang pinag-aralan natin? 36. Kapatid, okay lang, ikaw kapatid, yan. 36. Oh, 36. Kung dry ka, kung talagang ikaw ay tuyo, wala kang pag-asa, ito ang pag-asa mo. Ezekiel 36, verse 25. Sige? Ezekiel 36, verse 25. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Wait! Anong gagawin ng Panginoon? Sa Tagalog, babasahin ka, tama? Magwiwisik siya. Nakita natin sa 37, tuyo ka kasi. Tama? At kapag tuyo, walang pag-asa. Tama? Ibig sabihin, babasahin ka. Ang pambabasa lang naman, ayaw naman panlinis kanina, ayaw kanina sa John 15:3. Salita, babasahin ka. Pero pag binasa ka, ito ang bibigay niya sa'yo. Verse 20, ano yung sunod? 25 no? 26! 26. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Ano yung bibigay sa'yo? Bagong puso. Para hindi ka na dry. Kaya nga sabi ni Wagoner, kung magpe-pray lang tayo sa outpouring pero hindi tatanggapin ang message, ano daw sabi nga? Living by faith, page 64, it is utter folly. Kalokohan lang kung magpe-pray lang tayo. Tingnan mo, basahin ko. It is utter folly and mockery to pray for the outpouring of the Spirit of God while you are holding off any reproof or cherishing any sin pointed out by the Word of God. Kung hindi rin salita, ang gagamitin niya, pag nag-pray ka na nag-pray, ay 7, walang masama doon. Pero kung hindi kasama doon yung tatanggapin mo ang mensahe ng righteousness by faith, wala yun. Kasi yun ang dahilan kaya nagkaroon ako ng nag-pray, parang na-boring na ako sa pag-pray for outpouring kasi nga, wala ako na. Kasi pray lang, walang masama sa pray. Pero isa, mapagtanggap ng message. Tingnan nyo, the office of the Spirit, itong ginagawa ng Spirit, is to lead you into all truth. And therefore, to pray for its outpouring means to yield yourself without reserve to every word of God. Kung magpipray lang ako sa outpouring, at sasabihin ko, magpray tayo, outpouring, pero ayaw natin ang message, ayaw natin tanggapin yung saway, paano mayaw? Babasahin ka naman. Pero solusyon no? Bibigyan ka niya ng bago? Ano meron sa puso? Kanina napag-aralan na natin. Pero check natin. Ito ang meron sa puso ko.
Proverbs 4 verse 23, basahin natin. Ready, go. Sabi dyan, ingatan yung puso. Pero sa Ezekiel, ilang puso ang makabasa? Dalawa. Dito, may pinaiingatang puso. Tama? Ano yung isang puso doon? Pusong bato. Yung isa? Okay, alam na natin kung sino dito ang pangit na puso. Tama ka rin. Alin dito ang pangit na puso? Bakit? Kasi yun ang tuyo. Ang pusong laman, yun yung may buhay. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, ingatan mo ang puso mo ng buong sikap sapagkat narito ang daluyan ng buhay. Ano yung puso sa dalawa na tinutukoy ni Ezekiel ang dapat mong ingatan? Yung pusong laman o pusong bato? Ha? Pusong laman, very good. Pero magtanong ako, kanino yung pusong bato sa ayon sa Ezekiel? Sa akin, sa'yo din, sa'yo. Kanino yung pusong laman? Ulitin niya natin nabasa ko. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Okay? I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Kanino yung pusong bato? Kanino yung pusong laman na bago? Binibigay ingatan. Bakit? Ang puso sa Bible ay buhay. Para mabago ka ni Kristo, kailangan niyang palitan ng bago ng lumang ikaw. Para hindi ka ma-dry. Umaapit si Jesus ngayon. Isuko mo na. Parang gato, anak, lapit ka lang. Ay, di dala mo yung kanyang teddy bear na lumang-luma na, yung teddy bear niya. Ikaw naman, may tatay ka, anak, palitan tayo ng teddy bear. Ayaw ko! Anak, bago to! Ayaw ko! Anak, bago to! Ang pangit na niyan. Si Jesus ay nakikipagpalitan. Eh, hindi nababago yung dati mong buhay. Papa, litan. Ayaw mo ng bago? Gusto lang namin yung dipokpok namin TV. Flat screen to, ayaw ko. Gusto ni Jesus palitan ang puso mo. Alam niyo kung bakit gusto niyang palitan? Tingnan niyo po ito. Ano bang meron sa puso ni Jesus? Meron na daw dito. Yan! Psalms 40 verse 8. Baka tanong niyo, si David ang may sabi niya na. Question. Si David lang ba may sabi nito o meron pa isa? Tingnan, sabi ng Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. Nasaan daw ang utusan? Sa puso. Magtatanong ako, dito sa dalawang puso na binanggit ni Ezekiel, kaninong puso ang may kautusan? Yung sa laman o sa bato? Ibig sabihin, yung dati mong puso ay hindi talaga masunurin. Kaya papalitan niyo ni Jesus kasi yung kanyang puso, at bakit tanong niya, si David ang may sabi niya na, hindi po, lang. Kasi si David bumagsak din eh. Ibig sabihin, minsan ang kanyang puso ay walang kautusan. Si Jesus ang totoong tinutukoy dyan sa Hebreo 5. Binanggit na si Jesus yun. Bakit? Kaya nang kinundinihan sa Hebreo 5 o kaya verse sa chapter 10. Kasi si Jesus lang ang perpekto na nalagyan ng kautusan sa puso. Kaya sasabihin niya, palitan tayo. Yung perpekto kong puso. Diyan sa hindi mo perpektong puso. Palitan tayo. Ganun lang kadali gusto ni Jesus. Tanggapin mo lang na bato na yun eh. Tanggapin mo lang, natuyo ka lang. Tutulungan kita. Ay, hindi, wala. Ililigtas kita. Hindi lang kita basta tutulungan. Bibigyan ka ng bagong puso. At tingnan nyo to. Ay, wala na. Yan na pala ang last. Sorry. Tapusin natin to. Bakit po ako bibigyan ng Diyos ng bagong puso? Kasi hindi pa nga po niya. Hebreo chapter 10. Sorry.
chapter 8 pala, hindi chapter 10. Hebreo chapter 8, verse 10. Bakit ka nabibigyan ng bagong puso at bakit na gustong ilagay na ang kautusan? Anong meron? Ito po, matagal na itong gustong gawin ni Jesus sa lahat ng church. Baka gusto niya ang Panginoon bigyan. 8 verse 10. Sige, pakibasa po. Bakit? Sapagkat ito ang pagtipang aking gagawin sa mga sambahayan ni Israel. Wait! Yun ang gusto niya. Tipan! Promise! Covenant! Ano gagawin niya, tipan? Go! Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Alam niyo, yun ang pwede natin ipag-pray sa mga bata. Panginoon, bigyan niyo sila ng realization, tanggapin yung bagong puso niyo. Dahil sabi niyo, isusulat niyo sa puso niyo ang 10 utos. Kung ito'y parang naghihina sa pananampalataya, wala nang tiwala ang Kristo, bibigyan ka kanya ng bagong buhay, ng bagong puso. At yun ay merong kautusan. Kaya nga, eto, narito ang pagkikaga ng mga banal, kaya sila magiging pasunurin kasi puso na yun ni Kristo. Hindi na yung akin. Kaya hindi na talaga pipilitin ang pagsipa, hindi na pipilitin ang evangelism. Lahat ng mabubuti gawa, hindi na sa pilitan kasi si Jesus na at ang kanyang bagong puso ang nasa akin. Wait, anong mangyayari kung gano'n? Basahin natin ang... Wait lang. Paano kung makakasigurado na ibibigay niya? Hindi ba nagkakasala pa ako? Sigurado siyang gagawin sa iyo. Ikalawang Korinto, 1:20. Sige, pakibasa kapatid. Baka naabutan mo na. 1 Corinthians 1 verse 20, saan naroon ang marunong? Ay, Saan? ikalawang Korinto, 1:20. Ano na ako na yun, ha? Teka kami. 1:20. Tingnan nyo, paano sigurado kung tatanggap ako ng bagong puso? Kailan ka pwede tumanggap kaya ng bagong puso? Yan mo na challenge. Kailan ka pwede tumanggap ng bagong puso? Bukas? Ngayon? O mamayang hapon pa? Mamayang gabi? Kailan? Ngayon. Sure kayo? Sa puso nyo? Sa puso nyo? Ngayon? Okay. Ang tamang sagot ay ngayon. Pero paano ka naging sure? Pakilas. 2 Corinthians 1:20, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman nasa Kanya ang Kanya ang siya nawa ay ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Lahat ng pangako ng Diyos ay oo kay Kristo. Ibig sabihin, ngayong oras na doon sa nagtatanong na kailan ibubuhos ang laterin, ngayon, kung tatanggapin mo, ngayon. Ngayon. Kailan yung ngayon? Pagbukas, nandun ka na sa bukas. Ngayon ba yun? Yung pag nandun ka na sa kinabukasan, ngayon ulit yun. Pag nasa kinabukasan ka ulit, ngayon ulit yun. Tama ba rin? Ibig sabihin, sa tuwing tinatanggap mo mensahe ng Ebanghelyo, tumatanggap ka ng huling ulan. At ikaw ay malilinis sa kasalanan mo at pwede ka uling magpagsimulan ng bagong buhay. Yung bagong buhay na hindi nagpapanggap, ibig pero matayong pala, magbabagong buhay. Dahil kay Kristo ng buhay yun, hindi talaga sa iyo. At kapag, eto na, itutuloy natin hanggang second coming. Okay na ba? Pag second coming na, ano ang hindi lang second coming. Kung mula ngayon, hanggang second coming, tatanggapin mo ang buhay, katuwiran, ang huling ulan, at salita ni Kristo. Kung tatanggapin mo yung lahat, anong mangyayari sa iyo kung tuloy-tuloy yun? Gusto niyo makita? Pero may mga hindi tayo naniniwala sa talata. Pero tingnan natin, ipapakita ng Panginoon, 2 verse. Okay na ba? Sino gusto ng 2 verse? Tagalog natin. Okay na ba? Ato. Sister, nice. Ano pangalan mo, sister mo na? Sister Lo. Okay.
Sister Lot, eto ang mangyayari sa tao kapag araw-araw niyang pinayagang mapatay siya at si Kristo na, yung I am crucified, araw-araw yon tinatanggap. Eto ang mangyayari. Jeremiah chapter 50, verse 20. Tapos yung katabi mo, yung kapatid mo pala siya, kaya pala magkamukha kayo. Ngayon mo nalalaman, kasi tinanong ko kanina si, yung kapatid, nasabi niya sa'yo, kapatid ko yung dalawang Jack. Di ba Jack sila? So, astig ba, combine. Sana lahat ng mga magkakapatid yan, hindi nag-iwalay. Sana all. Okay. Jeremiah 50 verse 20, tapos sa inyo po, Zephaniah chapter 3 verse 13. Ito yung totoong nangyayari. Ito yung good news. 3 verse 13, kasi patapos na. Dito lang patapos. Ang kata na po, tapos sa inyo, Colossus na lang po. Yan. Tataknuhin na lang natin. Jeremiah chapter 50 verse 20 at Zephaniah 3:13. Yan po ha. Tingnan nyo itong maigi. Pagsasama-samahin ko na ito ang mangyayari sa huling henerasyon ng mga Kristiyanong tatanggap sa buhay ni Kristo. Wait lang po ha. Sana pakinggan muna natin yung babasahin niya. Malinaw ang pangako ni Kristo dahil ang lahat ng pangako ay oo. At ang tipan niya, ilalagay niya na talaga. Gusto niya na talaga linisin lahat ng karuyan ko habang nililinis siya sa doon sa pamamagitan ng latter rain. Pakibasa mangyayari. Jeremiah 50 verse 20. Sa mga araw na iyon at sa panahon iyon, sabi ng Panginoon, ang kasamaan ng Israel ay mauusig at hindi magkakaroon ng anuman at ang mga kasalanan ng Huda at hindi sila magsusumpungan sapagkat aking patatawarin sila na aking iniiwan na pinakalabi. Okay, remnant, labi. Yan Ang remnant pala, kapag tinanggap niya mula ngayon hanggang sa dulo ng katapus-tapusan, ang Ebanghelyo ni Kristo, ang katwiran ni Kristo, ang huling ulan, dinadamihan ko lang para makita niyo yung buong picture. Ano mangyayari? Hahanapan sila ng kasalanan, yung remnant. Pero may matatagpuan daw? May masusumpungan? Sangayon sa verse? Wala. Nakalagay, ulitin natin. Hindi na masusumpungan yung kasalanan nila. Bakit? Sapagkat pinatawad. Hindi ba yung magandang balita na ay talagang magiging walang kasalanan? Oo! Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil sa kanya. Ayaw na yun. Bago tayo malita ng 2024, may pagkalakas tayo ng totoong magkakaroon ng victory over sin. Pero gamit si Kristo, hindi sarili. Baka malimutan baka pagsikapan sa sarili. Tapos, anong mangyayari? Zephaniah 3 verse 13. Ang nalabi sa Israel Yan mo na, ang nalabi sa Israel ay ang English ay remnant ulit. Di ba may final remnant sa Revelation? Eto, ibig sabihin, kapag tinanggap ng remnant ngayon, kung sino man yun, ito man ay nasa labas pa ng Kristiyano na pupunta sa katotohanan at yung mga nandito sa katotohanan, pag tinanggap nila yun, kasi may lalabas pa ng Babylon come out of her, Revelation 18 verse 4. Yung natira na mananatili hanggang wakas kay Kristo, ano mangyayari? ay hindi gagawa ng kasamaan, ni hindi magsasalita man ng mga pagulaanan, ni magsusumpungan man ng isang mandarayang dila na sa kanilang bibig, sapagkat sila'y magsisikain at magsisihiga at walang takot sa kanila. Ang mga masiselyuhan ng latter rain ay hindi nagagawa ng kasalanan, sabi ng pangako. Hindi dahil sa sarili nila, kundi sabi ng Diyos. Dahil kapag tinanggap mo ang buhay ni Kristo, may kasalanan ba si Kristo? At nasa iyo ang buhay ni Kristo, may kasalanan ka ba? Wala na, dahil napatawad na yun kapag tinanggap mo ang buhay ni. Kaya may kautusan ka na sa puso. Dahil yun ang gusto ni Jesus ibalik. Dahil yun ang nawala kay Adan. Ito ang plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng lahat. Paano nangyari na wala na kung hindi na ako nagawa ng kasalanan? Dahil ang sarili nagpumili? Hindi! Ito ang totoo, Colossus.
chapter 3, verse 4. Pagkat si Kristo na ating buhay, Ano daw? Si Kristo na ang ating, buhay. yun ang dahilan kaya hindi ka na nagkakasala, hindi dahil ikaw. Si Kristo, hindi ikaw. Yun ang totoong perfecto kapag namatay. Ang sarili, hindi ikaw ang gagawa ng pagiging perfecto. Hindi mo yung kaya kuya. Pero si Kristo daw ang ating buhay. Ano daw mayroon? ay mahahayag dahil kayo sa kasama niya sa kaluwalan niya. Kapag dumating na si Jesus, ang una niya makikita ay, wait, kaugali mo daw. Kaparehas ko na. Di ba si Adan, nung nakita si Eva, ang sabi niya ay, laman ng aking laman at buto ng aking buto. Hindi ba sila magkamukha? Ang ibig sabihin lang nun ay, si Eva ay reflection ni Adan. Ibig sabihin kapag bumaba na si Jesus dito sa lupa, sa second coming, reflection lang niya dahil ugali lang niya ang nakikita sa iyo, hindi na talaga ikaw. Yun ang totoong righteousness by faith. Kasi ibabalik na ng Diyos yung nawalang ugali na hindi mo kailangang paghirapan. Tingnan niyo ito kung bakit po. Katapusan, wala na tayong text. Sabi ni Ellen G. White, sabay-sabay, upward look, page 224, paragraph 4, ready, go! Ang sabi ni Ellen G. White, lahat ng tatanggapin kong katotohanan ay buhay ni. Kaya paano hindi ka maliligtas kumbaga parang ipapakita ko, pinul-charge na ni Jesus ang lahat ng kanyang armas. Maligtas ka lang mula sa iyong sarili, kay Satanas at sa kasalanan. Tuloy natin. Ang katotohanan ay naglilinis. Ibig sabihin, kung lilinisin ka ng katotohanan, pakakabanalin ka niya at mamamatay ang sarili, malilinis ang sanktuaryo sa langit. At ano mangyari? Ito yung sabay-sabay natin basahin, sasabay din ako. Christ is formed within the hope of glory. Ibabalik sa iyo ang nawala sa iyo na hindi mo naman kaya kung ikaw lang. Nakita niyo ba ang kabuuang plano ng kaligtasan? Nakita niyo po? Ito ang buong plano ng kaligtasan na gustong ibigay ng Panginoon. Bago tayo magtapos, may mag-a-appeal ata. May mag-a-appeal. Bulayin natin ang mensahe ng Ebanghelyo ng latter rain. Ito ang katapusan.